What's up guys, so for this video, I'm gonna teach you how to import a large structure into another world using structure block like this sa background ko. So ano pa hinihintay natin? Let's go! So before we start, dapat malaman nyo kung ano yung max value ng structure block. So yung x sa z nya is yung max value lang is 64. So, ayan din yung Z, 64. And yung Y, sa pagkakalala ko, I think, it's 366. So, kasi hindi nakuha yung isang buong structure. So, kahit ibahin niya yan, bumabalik na siya sa max value niya. So, alam na natin. So, second process naman tayo. So, ito nga pala yung gagamitin natin example para sa tutorial natin. So, isa siyang large medieval island. Ayan. Isa siyang sky island na medieval house or theme. So, click tour muna tayo bago tayo magsimula sa tutorial. So, tapos na yung quick tour natin. So, yung una nyo munang gagawin is alamin nyo muna kung saan naka-face yung structure block nyo. Sa akin, naka-face siya doon, tapos dito. So, maglalagay ako ng structure block banda doon. So, puntaan natin. So, dito tayo banda maglalagay ng structure block. And, yung third step is alamin nyo muna yung X value sa Z value. Pati na rin yung Y value ng structure. So, yung max value ng X value niya is negative 6. Then, sa Z value naman, yung max niya is 5. So, tipin na lang tayo para madali kung saan yung position na yan. So, dito banda yung position na yan. So, next natin na alamin is yung Y value. So, yung Y value niya is Y level 14. So, teleport tayo kung saan yung banda. So, dito sa banda. So, pagkatapos nyo makuha yung exact position kung saan nyo ilalagay yung structure block, mag-add kayo ng 1 value per block. So,
Yung x value natin is, yung max na is negative 5. So, gagawin natin sa negative 6. And yung y value niya is 16, I think. Ay, 14. So, mag-a-add tayo ng isa, magiging 13. And yung z value niya magiging 5, I think. So, nahanap ko na yung exact coordinates. So, next natin gagawin is maglalagay na tayo ng structure block. So, sa situation ko, hindi ako makakapaglagay ng structure block sa Earth. Kaya gumamit na lang ako ng command. So, ayan na. Pagkatapos na malagay yung structure block, imamax niya yung value niya. Yung x saka z. And sa y value, kayo na bahala kung gaano kataas yung build niyo. Nakadepende yan kung gaano kataas yung build niyo. So, as you can see, ayan lang yung nasakop ng structure block. So, ayan na yung kinalabasan. Ayan. Pagkatapos nyan, dumiretso kayo sa corner ng x value. So, dito yung sa spot na yan. And, maglalagay ulit kayo ng structure block. And pagkatapos nun, imamax niya ulit siya. Kung ano nga pala yung value ng y value sa una ng structure block, I suggest na ay hindi nyo ilagay na dito para hindi kayo malito kapag i-import nyo na yung structure block sa another world. So as you can see, same y value sila dito sa unang structure block na nilagay ko. So ayan. So gamit yung dalawang structure block is nasakop ko na yung buong structure niya sa x value. And sa z, kalahati pa lang. Kaya, kagaya sa x value, pupunta naman kayo sa z value sa corner nun. And, maglalagay ulit kayo ng structure block. And, isa-set nyo ulit sa max value. So, ayan. And yung y value, same lang sa first and second structure block. So, ayan. Tapos, dito hindi na kayo malilito kasi yung corner na to may pa-square na shape. Doon na kayo ulit maglalagay ng last structure block. And ganun din yung gagawin nyo. Imamax nyo lang. And same y value sa mga naunang tab. So as you can see, nasakop nyo na yung buong structure. So ayan. Nasakop nyo na. So next yung gagawin is lalagyan nyo na siya ng name. So kahit anong name yung gusto nyo ilagay pwede. Pero I suggest na ilagay nyo yung gumamit kayo ng gantong method. Lagyan nyo muna ng number para hindi kayo malito. Ayan. Tapos dito, number 3 and then sa kabila, number 4. So, after nun is, ito na yung kakalabasan. So, ayan. So, pagkatapos natin lagyan ng yun yung mga structure block, next natin gagawin is export na natin siya. So, export button na to,
ilalagay ko na lang sa description yung link kung wala pa kayo nito. So, export na natin siya. And, lagay nyo sa kahit saan dyan. Gusto nyo. Pero sa akin, ako siya lalagay. Ganun din yung gagawin nyo sa tatlo. So, fast forward ko lang yung video. So, tapos na natin ma-export yung tatlong natitirang structure block. So, next natin gagawin is magsasave and click na sa clear weather ko muna. So, mag-exit tayo sa So, next step is pupunta kayo sa site na to. Yung pangalan ng site is MCBE Essential. And pipindutin nyo itong structure editor. Then, i-upload nyo first structure na in-export nyo. So, ito yun. Then, i-click lang natin. So, hintayin lang natin ma-upload yung structure files. So, tapos na siya ma-upload. Then, slide nyo yung dito, banda sa taas, para mapunta sa download. Then, yung LC structure, palitan nyo na MC Pack, Behavior Pack. Then, click nyo yung download. Then, lagyan nyo siya ng name, kahit anong gusto yung name. After nyo lagyan ng name is, click nyo na yung download. So, after nyo ma-download is, pumunta kayo sa apps na si Archiver. Then, pumunta kayo sa file na na-download nyo. So, yung file na yun is nandito. Then, i-compress nyo yung files na yan. I mean, extract. Then, pag-extract nyo, yung naman ng structure is i-delete nyo. Then, yung apat na structure files ka din na export nyo is ilalagay nyo doon. So, kayo na bahala kung copy or cut yung gagamitin nyo. Then, paste na dito sa loob ng structure folder. Then, pwede nyo sa i-rename. So, kayo na bahala kung anong name yung ilalagay nyo. Note lang, tandaan nyo ilalagay nyo yung name dyan kasi yan din yung gagamitin nyo pag i-load nyo na yung structure. Yung part na to is optional lang. Kaya, hindi ko na siya masyado tuturo. Pero pwede nyo baguhin yung name ng pack nyo if you want. Then yung description din. So, after nun is, ika-compress na siya. Yung structure folder, then yung manifestation. Yung pack icon is optional lang. Then, i-rename nyo siya kahit anong name nyo gusto. Pero yung file format is gawin nyo .mcpack. After
after nyo siyang makompress, i-import na natin siya sa game. So after nyo ma-import, i-active nyo na yung behavior pack sa gusto nyong world. So after nyo pumasok sa world, ilaload nyo na yung structure sa command block. Then, ilalagay nyo na yung name ng structure dito. So, after nyo malagay yung name, i-click nyo lang yung load button sa baba. Yan. Sa pag-click nyo ng load button, magkahang kayo. Makakaranas kayo ng hang. Or FPS drop after nyo maklik yung load. Dahil mag-i-import tayo ng malaking structure. So, as you can see, na-import ko na yung first structure na na-export natin. So, ayan na siya. Then, makita nyo dito yung second command block. So, ito yung structure file 2. Then, ilalagay nyo lang yung file name din ulit. So, ayan. Then, ilaload nyo ulit. Then, hintayin nyo lang ulit mag-load. Ganun lang din yung gagawin nyo sa natitirang dalawa. So, after natin maload yung apat na structure block, as you can see, naload na natin yung buong structure sa different world. So, check muna natin kung may hindi ba nag-load na block. So, as you can see, walang missing blocks. Fully exported sa another world. So, ayun lang for today's video. Sana nagustuhan niyo yung content ko and naturo ko sa inyo na maayos. And follow my TikTok channel. So, yun lang. Bye-bye!